Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Jergace A. Donaire. At ako naman si Kisha Marie Roldan. At ngayong araw ay tatalakayin natin ang Module 11 na pinamagatang Japanese Occupation of Moreland and its Aftermath. Meron tayong tatlong objectives. Una is what was the condition of Moreland during the Japanese occupation? Pangalawa, what were the people's reaction to the Japanese occupation? Pangatlo, what was the impact of Japanese occupation on Moreland and its people? Ngayong araw ay malalaman at matutuklasan natin kung paano o ano ang ginawa na pagpuprotekta ng mga Pilipino sa ating bansa noong panahon ng pananakop ng mga Hapones. Ngayon ay talakayin natin ang isang movie na pinamagatang Flags of Our Fathers. So, ang Flags of Our Fathers ni Clint Eastwood ay naglalarawan ng karanasan ng 6 na sundalong Amerikano na nagtaas ng bandila sa Mount Suribachi sa Iwo Jima noong ikalawang digmaang pandaigdig. So, ito ipinapakita nito ang kanilang paghahanda para sa labanan. Ang pagtaas ng bandila na naging simbolo ng tagumpay ng mga Amerika at ang paghihirap ng kanilang naranasan pagkatapos ng digmaan, kabilang ang pagkalulong sa alak at pagkawalas ng trabaho. Sa kabila ng kanilang pagiging bayani sa publiko, binibigyang diin ng pelikula ang kanilang pagiging tao at ang pangangailang alalahanin lamang bilang mga simbolo ng tagumpay, kundi bilang mga individual na mayroong sariling mga karanasan at pakikibaka. So yan ang the Flags of Our Fathers ni Clint Eastwood. Ang susunod naman nating tatalakayin ay tungkol sa Letters from Iwo Jima. Ang pelikulang Letters from Iwo Jima ay nagsasalaysay ng Battle of Iwo Jima mula sa pananaw ng mga sundalong Hapones. Pinamumunuan ni General Tadamichi Kuribayashi or Ken Watanabe, hinihikayat niya ang kanyang mga tauhan na magtayo ng mga malalalim na kota sa ilalim ng isla upang manatili ang kanilang depensa laban sa inaasahang pag-atake ng mga Amerikano. So, ipinapakita ng pelikula ang matinding labanan ng paghihirap ng mga sundalo dahil sa kakulangan ng pagkain at gamot at ang kanilang determinasyon na ipagtanggol ang kanilang bansa. Nakikita rin ang iba't ibang karanasan ng mga sundalo mula sa isang dating pandero hanggang sa isang dating Olympian at ang kanilang mga pag-asa at takot sa gitna ng digmaan. Sa huli, ang pelikula ay nagpakita ng pagsuko o pagkamatay ng mga sundalong Hapones at ang kanilang mga sulat na naglalarawan ng kanilang mga karanasan at damdamin. Ang Flag of Fathers at Letters from Iwo Jima ay parehong idinig ni Clint Eastwood ay na magkaugnay ng mga pelikula na nagkukwento ng mga Battle of Iwo Jima mula sa pagkabilang panig. Ang Flag of Our Fathers ay nagpapakita ng pananaw ng mga sundalong Amerikano, particular ang 6 na nagtaas ng bandila sa Mount Suribachi, habang ang Letters from Iwo Jima ay nagsasalaysay ng karanasan ng mga sundalong Hapones sa ilalim ng pamumuno ni General Kuribayashi. Bagamat magkaiba ang pananaw ng parehong nagpapakita ng kalupitan ng digmaan at ang pagdurusa ng lahat ng panig sa nasangkot. Ang dalawang pelikula na kinuna ng sabay ay nagbibigay ng mas komprehensibong pag-unawa sa labanan at nagsisilbing paalala sa kahalagahan ng kapayapaan. Ngayon, dumako naman tayo sa lesson proper. So, in 1941, the existence of the Commonwealth government would be interrupted by the outbreak of World War II. President Quezon would continue serving as president of the de jure government while a Japanese-sponsored republic was being set up headed by President Jose P. Laurel. So ano nga ba ang nangyari noong 1941? Noong 1941, biglang nagbago ang takbo ng pamahalaan ng Pilipinas dahil sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig.
sinakop ng Japan ang Pilipinas, kaya napilitang lumikas sina Pangulong Manuel L. Quezon at ang iba pang mga opisyal ng pamahalang Commonwealth. Una sa Australia, pagkatapos sa Estados Unidos. Kahit nasa US si Quezon, nagpatuloy siya bilang opisyal na presidente ng pamahalang de jure. Ibig sabihin, siya pa rin ang kinikilalang legal na pinuno ng Pilipinas. Samantala, ang Hapon ay nagtayo ng isang pansamantalang pamahalaan dito sa Pilipinas na tinatawag na Japanese-sponsored Republic at si Jose P. Laurel ang inilagay nilang presidente. Asia for the Asians. Ito ang slogan ng Japanese. A de jure is a legitimate government but does not have an actual control. A de facto is one that has no legal right but holds actual control of the states. So ano nga ba yung layunin ng Japan? Layunin ng Japan sa ikalawang digbang pandaigdig ang magtayo ng imperyo sa Asia. Naniniwala sila na dapat palayasin ang mga kanluranin na kolonisador at palayain ang mga Asyano. Ginamit lang slogan na Asia for the Asians at ang konsepto ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere bilang propaganda upang bigyang katwiran ang kanilang pananakop. Itinuturing ng Japan ang sarili bilang leader ng isang mandate para sa kalayaan ng Asya. Ngunit sa pagtatangka nilang palayasin ang mga kanluranin, sila naman ang naging mga bagong kolonisador ng mga bansang Asyano. Sa madaling salita, ang intensyon nilang palayain ang Asya ay nauwi sa pananakop. Ang Asia for the Asians ay isang slogan, isang propaganda ng Japan noong ikalawang digmaang pandaigdig upang bigyang katwiran ang kanilang pananakop sa mga bansang Asyano. Ginamit na ito upang makuha ang suporta ng mga Asyano sa pamamagitan ng pagsasabing lilinisin nila ang Asya sa impluwensya ng mga kanluranin. So, ang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere or GEACPS ay isang konsepto ng ipinagyabang na Imperyong Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Inilarawan nila ito bilang isang alyansa ng mga bansang Asyano na malaya sa impluwensya ng mga kanluran na magkakasamang magtutulungan para sa kanluran. Ang de jure or government at de facto government ay dalawang uri ng pamahalaan na naiiba sa kanilang legal na batayan at aktwal na kapangyarihan. Ang de jure ay legal at lehitimong pamahalaan ng isang bansa na kinikilala ng iba pang mga bansa. Ang otoridad dito ay nakabatay sa konstitusyon at mga batas sa bansa. Habang ang de facto naman ay isang pamahalaan na aktwal na nagpapatupad ng kapangyarihan sa isang bansa, ngunit hindi kinakilala ng batas o konstitusyon. Dumako naman tayo ngayon sa ating unang layunin. Ito ang what was the condition of Moreland during the Japanese occupation. So, in Moreland, World War II would start with the Japanese invasion of Davao and Hulu in December 1941. 4 months later, April 1942, Cotabato and Lanao would also be invaded. The occupation of this place was meant to provide air bases for the eventual thrust and penetration of the Japanese force into Borneo and Celebes. Sa bahagi ng Pilipinas na kilala bilang Moreland, ang rehiyon ng Mindanao na may malaking populasyong Muslim, kabilang ang Davao, Hulu, Cotabato at Lanao, nagsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig noong Disyembre 1941 or World War II. Sa pamamagitan ng pananakop ng mga puwersang Hapones, una nilang sinakop ang mga pangunahing lugar tulad ng Davao at Hulu. Pagkaraang ng 4 na buwan noong April 1942 is ipinalawak na naman nila ng mga Hapones ang kanilang kontrol sa pamamagitan ng pagsakop sa Cotabato at Lanao. Ang layunin ng mga Hapones sa pagsakop ng mga lugar na ito ay hindi lamang upang makontrol ang mga teritoryo, kundi upang gamitin ang mga ito bilang mga base ng air bases mula sa mga base na ito. Mas madali para sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang kampanya sa Timog Silangang Asya, particular na sa Borneo at Celebes, mga bahagi ng Indonesia ngayon. So in short, ang mga Moreland is naging mahalagang estratehikong lugar para sa pagpapalawak ng mga kapangyarihan ng mga Hapones sa rehiyon. Ang mga pananakop ng mga Hapones
sa Moroland is bahagi ng isang mas malawak na plano ng pananakop sa Asya. So, ginagamit nila ang mga lugar na Mindanao bilang tulay para sakupin ang iba pang mga bansa sa Timog Asya. Next, they could have exploited Moro dissatisfaction with the Commonwealth government and the discriminatory laws it implemented to win Moro loyalty and cooperation to the Japanese side. Instead, they simply treated the Moros the same way treated the most native peoples that they invaded, which was perhaps worse than the way the new Commonwealth or colonizers treated them. So, sa panahon ng World War II is nagkaroon sana ng pagkakataon ang mga Hapones na makuha ang suporta ng mga Moro at Lumad sa Mindanao, Sulu, kung naunawaan lamang nila na nang mabuti ang kalagayan ng mga grupong ito bago at habang isinasagawa ang kanilang pananakaw. May kasaysayan na hindi pagkakaunawaan at pagkadismaya ang mga Moro sa panahon Commonwealth ng Pilipinas noong panahon ng mga Amerikano. So marami ang mga Moro na hindi nasiyahan sa mga patakaran at batas na pamamahala nito ng mga Amerikano noon. So sa kanila itinuturing na panligalig, mapanghimasok at hindi patas. So halimbawa, pinabura ng isang batas ang mga Kristiyanong naninirahan sa Luzon at Visayas, habang marginalisado na isantabi ang karapatan ng mga Moro at Lumad sa Mindanao at Sulu, lalo na pagdating sa lupa, pamumuno at kultura. So dahil dito, may tensyon at galit na matagal nang naramdaman ang makatutubo laban sa gobyernong sentral. So kung ginagamit sana ito ng mga Hapones, maaari sana nilang naakit or makuha ang suporta ng mga Moro sa pagkakaisa sa kanilang layunin. So, sa pamamagitan ng mga pagpapakita ng respeto, pakikipag-alyansa, pagbibigay ng kapangyarihan sa lokal na liderato ng mga Moro. So, sa madaling salita, nagkaroon sana ng mas malaking tsansa na mapasak kanila ang suporta ng mga tao sa timugang bahagi ng bansa. Pero nabigo ang mga Punis na pag-aralan at unawain ang kontekstong panlipunan at pampolitika ng Mindanao at Sulu. So, hindi nila ginamit ang oportunidad upang gamitin ang galit ng mga Moro sa pamahalaang Commonwealth. Instead is itinuring nila ang mga Moro sa parehong paraan kung paano sila sinakop at pinahirapan ng mga ibang katutubong grupo sa mga bansang sinakop nila sa pamamagitan ng karahasan, pananakot at brutalidad. So sa mga pagkakataon, mas malupit pa ang naging trato ng mga Hapones sa mga Moro. So kumpara kung paano sila pinakitunguhan ng mga Amerikano at ng bagong gobyerno ng Pilipinas. So mas labaw pa noon ang ilang pagmaltrato or pang-abuso sa mga Moro kaysa sa mga buwat sa una sa mga Amerikano. In short is ang mga Hapones ay nabigong gamitin ang lokal na sitwasyon sa kanilang kapakinabangan sa halip na makuha ang loob ng mga Moro, lalo na lamang nilang inilagay ang sarili nila sa mga ito dahil sa pagmamalupit at ganitong uri ng pagtrato ay hindi lamang nagdulot ng lalong pagtutol mula sa mga Moro at Lumad, kundi naging dahilan din upang lumaban ang marami sa kanila at hindi pumanig sa mga Hapones. So isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi naging matagumpay ang kontrol ng Hapon sa ilang bahagi ng Mindanao dahil hindi nila nakuha ang suporta ng mga o ang loob ng mga Moro. So, next is Peter Growing says, the Japanese occupation forces little understood the actual situation of the Moros in the Philippines nation and also failed to take advantage of Moro disaffections. Instead, they treated Moros much the same as the rest of the Philippines population. Their invasion and early occupation were accompanied by brutality and terrorism designed to crowd the population into obedience, if not cooperation, in the fastest possible time. Any bad memories the Moros had of American or Christian Filipino behavior were offset by the harsh behavior of the Japanese, who thereby
unnecessarily alienated a people who might have been persuaded to look upon them as liberators. So ayon kay Peter Going, hindi sapat ang kaalaman ng mga puwersang Hapones tungkol sa tunay na kalagayan ng mga Moro sa loob ng bansang Pilipinas noong panahon ng World War II. So hindi nila naunawaan ang kasaysayan ng damdamin at kalagayan ng panlipunan ng mga Moro. So kaya hindi rin nila nagamit ang kanilang kapakinabangan ang hindi pagkakaisa. Ayon kay Peter Going, hindi sapat ang kaalaman ng mga puwersang Hapones tungkol sa tunay na kalagayan ng mga Moro sa loob ng bansang Pilipinas noong panahon ng World War II. Hindi nila naunawaan ang kasaysayan, damdamin at kalagayan ng panlipunan ng mga Moro. Kaya hindi rin nila nagamit ang kanilang kapakinabangan ang hindi pagkakaisa sama ng loob ng mga Moro laban sa pamahalaang Amerikano at Kristiyanong pamunuan ng Pilipinas. So noong panahong iyon, maraming mga Moro ang may masaklap na karanasan sa kamay ng mga Amerikano at gobyernong Kristiyanong Pilipino. Katulad ng diskriminasyon, kawalan ng respeto sa kanilang kultura at pag-agaw sa kanilang mga lupa. Dahil dito, may mga posibilidad na kung napakitunguhan ng maayos ang mga Hapones ang mga Moro is baka maging bukas ang ilan sa kanila sa ideya ng pagkikipagtulungan sa mga bagong dating, lalo na kung maipapakita ng mga Hapones na sila ay iba sa mga naunang mananakop. Ngunit hindi ito nangyari. Instead is itinuring ng mga Hapones ang mga Moro sa paraang walang pagkakaiba sa kung paano nila pakitunguhan ang ibang Pilipino. So gamit ang mga karahasan, pananakot at terorismo, ang kanilang layunin ay pasunurin agad ang mga tao kahit sa pamamagitan ng takot upang makuha ang kanilang kooperasyon sa lalong madaling panahon. So dahil dito, anumang galit na dati nang nararamdaman ng mga Moro is laban sa mga American Kristiyanong Pilipino ay nabura na wala. Sa halip, ang mga bagong masasamang karanasan sa kamay ng mga Hapones is ang nanatili na lang sa mga alaala ng mga Moro. So ang inaasahan sanang pagkakataon para sa mga Hapones na maipakita ang sarili bilang pagpalaya, kaalyad ay nasayang dahil sa kanilang malupit at mapaniil na asal. So sa halip is namukha ang simpatsya pakikipag-isa ng mga Pilipino, lalong lumayo ang loob ng mga ito sa kanila. So mas lalo lang nasuko ang mga Moro sa mga Japanese kasi is katulad lang gihapon sila sa Amerikano ang ilang pakikitungo at pamamalakad sa pagsakop ng Pilipinas. So the Japanese occupation was infamous for overreacted martial cruelty and ruthlessness by the Japanese invading forces. However, the Japanese advent was somewhat a blessing in disguise because it weld Muslim-Christian relationship together. So ayon sa mga simula ng pahayag is kilala ang mga Hapones sa kanilang marahas at di makatarong pagtrato sa mga Pilipino noong panahon ng pananakop. So tinatawag itong overreacted martial cruelty. So nangungulagang labis at madalas ay walang katarungan karahasan tulad ng pamamaslang, pagpapahirap at pananakot sa mga sibilyan. Ito ay naging simbolo ng pananakop ng mga Hapon, isang madilim at mapanirang yugto sa kasaysayan ng bansa. So, sa other side po is blessing in disguise ang pananakop ng mga Hapones dahil sa kabila ng mga kabagsikan ng pananakop is may isang positibong bunga ang sitwasyon, ang pagkakabuklod ng mga Muslim at Kristiyano. So sa panahong iyon is may mga tensyon at hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng dalawang grupong ito, which is ang mga Moro or Muslim at ang mga Christian, lalo na sa Mindanao. Ngunit dahil sa isang kaaway ang layunin nila is ang labanan ang mga Hapones na nagkaisa sila sa pagkikibaka, kaya tinawag itong blessing in disguise dahil sa ilalim ng ilang malupit na sitwasyon is
may magandang epekto ang pagkakaisa. So, bagamat malupit ang pananakop ng mga Hapones, naging daan ito upang magkaisa ang mga Muslim at Christian sa Mindanao, particularly na sa Lanao. And ang magkasamang pakikibaka laban sa iisang kaaway ay nagpatibay sa kanilang ugnayan at nagtanim ng diwa ng pagkakaisa, mahalagang aral mula sa isang madilim na bahagi ng kasaysayan. So, pinaagi sa dahil sa World War II o pananakop ng mga Hapones is ang dalawang grupo, which is ang Moro at Christian, is nagkaisa. So, tungod ato pod is naay samahan niya na buo or nang nagkaisa sila para ipaglaban ang ating bansa. So, next is a study conducted in 1987 concluded that in Lanao, the Japanese occupation period exemplified the best moment of Muslim-Christian cooperation and unity. Next, a study conducted in 1985 included that Lanao in Japanese occupation period exemplified the best moment of Muslim-Christian cooperation and unity. This was illustrated in the fact that the Moros eagerly served the United States Army forces in the Far East, in which they offered as much resistance as they could under the circumstances of an overpowering enemy onslaught. So, sa kasaysayan ng Pilipinas, lalo na sa Mindanao, madalas na may tensyon sa pamamagitan ng Muslim at Kristiyanong komunidad dahil sa pagkakaiba ng rehiyon, kultura at karanasan sa kolonyalismo. So, magsupaki yun na sila permi. So, ngunit sa panahon ng digmaan laban sa mga Hapon, nagkaisa ang dalawang panig sa isang layunin na ang paglaban sa mga mananakop. So katulad ng sinabi ko kanina is tungod sa pananakop ng Hapones is na ay relationship nga nabuo between the Moros and Christians. So nagkaisa sila para labanan ang mga mananakop. So tumulong ang mga Moro sa USAFFE, which is the United States Army Forces in the Far East. So isang unit ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na lumaban sa mga Hapon. Ang mga Moro o Muslim sa Lanao ay voluntaryong tumulong sa grupong ito. Nagpapakita ng kanilang malasakit sa kalayaan ng bansa kahit na hindi sila bahagi ng mainstream na gobyerno noon. Ang pahayag na they offered as much resistance as they could under the circumstances of an overpowering enemy onslaught ay nagpapahiwatig na kahit sa halos wala silang sapat na armas o kagamitan, buong tapang na rin silang lumaban. Ipinakita nito ang kanilang determinasyon at karapatan. So bisan nga sa mga kahirapan niya ilang madanas o kulang sa kaon, sa tubig, sa mga kagamitan is nagpakita gihapon sila og determinasyon at katapangan para ipaglaban ang Pilipinas. Ang pananakop ng mga Hapon ay naging sandali ng pambihirang pagkakaisa sa pagitan ng mga Muslim at Kristiyano sa Lanao. So sa kabila ng mga takot, kakulangan ng mga armas at panganib, pinili nilang magsanib puwersa upang ipagtanggol ang kanilang bayan. Ito ang makasaysayang halimbawa na sa harap ng matinding banta, ang pagkakaiba ay maaring isang tabi para sa mas mataas na layunin, ang kalayaan at kapayapaan ng ating bansa. So, Peter Growing again notes, in Cotabato, guerrilla forces were organized by Dato Saripada Pindaton and his brother-in-law Dato Untug Matalam. They were made up of both Muslim and Christians and controlled the vast interior part of the province, as in Cotabato and Lanao guerrillas were both Muslim and Christians. So, sa panahong iyon is pinatunayan ng mga mamamayan ng Mindanao na ang reliyon ay hindi hadlang sa pagkakaisa. So, ang mga Muslim at Kristiyano ay nagbuklod upang labanan ang mga Hapones. Ang tradisyonal na pinuntulad na Dato Pindaton at Dato Matalam ay naging mahalaga hindi lang sa pamumuno ng kanilang komunidad kundi pati na din sa pagpapatakbo ng mga kilusang gerilya.
Ang kontrol nila sa mga panloob na bahagi ng lalawigan ay nagpapakita na may malawak silang suporta mula sa mga mamamayan. So sa handang lumaban para sa kalayaan. Sa pahayag ni Peter, nagpapakita ng isang makasaysayang halimbawa ng pambansang pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ng rehiyon. Sa harap ng pananakop at digmaan sa pamamagitan ng operasyon ng mga Muslim at Kristiyano sa Mindanao, lalo na sa Cotabato at Lanao. Makikita natin ang diwa ng kabayanihan at mga kagustuhang makamit ang kalayaan para sa lahat, lalo na sa bansa. Next is disregarding ill feeling in the past. Moros and Christians in the island joined hands in the resistance movements against the Japanese. Colonel Alejandro Suarez, a Christian, assumed command of the 125th Infantry Regiment of the guerrilla forces in Sulu. So sa kabila ng mga hidwaan at hindi pagkakaunawaan sa nakaraan na sa pagitan ng mga Moro or mga Muslim at mga Kristiyano is nagkaisa sila para sa layunin na ipagtanggol ang bayan laban sa mga mananakop na which is ang Hapones. Ang pagkakaisang ito ay isang makasaysayang halimbawa na nagkakabuklod ng mga Pilipino para sa isang mas mataas na layunin. Ito ay ang kalayaan, kasarinlan ng ating bansa. Ito ay ang pagtalaga kay Colonel Alejandro Suarez, isang Kristiyano bilang pinuno ng 125th Infantry Regiment ng mga gerilya sa Sulu. Isang lugar sa karamihan ay Muslim. Ipinapakita nito na hindi naging hadlang ang rehiyon sa pagtutulungan. Instead is naglingkod sila ng magkakasama at may pagkakapantay-pantay na is the Japanese occupation of Moroland was limited to the coastal towns. Their troops had few interior garrisons along the highways. Guerrillas controlled the vast interior of Mindanao and outlying islands, especially in Tawi-Tawi, Cotabato, and Lanao. Free Lanao civil government exercised greater authority over more people and territory than did the Japanese-controlled government. So, limitado lang ang kontrol ng mga Hapones sa Moroland. Ang mga Hapones ay hindi lubos na nakapagtatag ng kontrol sa buong rehiyon ng Moroland. Ang kanilang presensya ay nakapokus lamang sa mga baybaying bayan or coastal towns at sa ilang piling himapilan or garrisons sa mga pangunahing daan or highways. Dahil dito, hindi nila lubos na naabot ang mga panloob na lugar or interior regions ng Mindanao. Mas malakas ang puwersa ng mga guerrilla sa kanayunan. Ang mga guerrilla is mga mandirigmang Pilipinong lumaban sa pananakop. So, ang may aktwal na kontrol sa mas malawak na lugar lalo na sa mga bundok at liblib na lugar ng Tawi-Tawi, Cotabato at Lanao. So ang mga ito ay halos hindi na masakop ng mga Hapones, kaya dito malaya ang mga guerrilla na kumilos, makapag-organisa at makapaglunsad ng mga operasyon. Then is ang pag-ira ng sariling pamahalaan sa Lanao. So sa Lanao na isang mahalagang bahagi ng Moroland, na itatag ang tinatawag na Free Lanao Civil Government. Ang pamahalaang ito ay hindi kontrolado ng mga Hapones at tunay na may otoridad na mas maraming mamamayan at mas malawak ang teritoryo kaysa sa itinayong pamahalaan ng mga Hapones. So, ibig sabihin is, ang mga tao mismo ang kumilala at sumusunod sa pamahalaang ito, hindi sa occupation ng mga Hapones. Then, next is, in Sulu, the guerrillas also set up a rudimentary government that provided supplies and printed emergency money or hit-and-run tactics in retaliation. So, the Japanese bombed Tamparan and the surrounding areas for 26 straight days. So nagpapakita lang ito na matatag na lumaban ang mga Pilipinong guerrilla. So, lalo na sa mga lalawigan ng Sulu at Lanao. Laban sa mga mananakop na Hapones noong dalawang digmaang pandaigdig. So, pagbuo ng pansamantalang pamahalaan sa Sulu. So, sa Sulu, nagtayo ang mga guerrilla ng isang simpleng pamahalaan
pamahalaan na nagbigay ng supply sa mga mamamayan at mandirigma na nag-imprinta ng emergency money o pansamantalang pera na ginamit para sa lokal na kalakalan habang walang kontrol ang mga Hapones sa rehiyon. So, pagkontrol ng mga gerilya sa malaking bahagi ng Sulo at Tawi-Tawi. So, maliban sa Hulo, ang tanging bayan na Sulo ang may matatag na garrison ng mga Hapones. So, ang loob ng isla ng Sulo at mga kalapit na isla sa Tawi-Tawi ay nasa ilalim ng epektibong kontrol ng mga gerilya. Ibig sabihin is hindi malayong nakakagalaw ang mga Hapones sa mga lugar na ito. Mas malawak ang impluwensya ng mga presensya ng mga Pilipinong lumalaban kaysa sa mga mananakop. Dahilan ng kahirapan ng mga Hapones sa Moroland, ang mga Hapones ay hindi pamilyar sa mahihirap at bundok-bundok na lugar ng Mindanao at Sulu. So palagi na atake ng mga gerilya gamit ang hit and run tactic. So ito ay yung mabilisang pag-atake at mabilis na pag-atras upang maiwasan ang ganti ng mga kalaban. So dahil dito nanatili lamang sila sa mga piling lugar katulad ng Hulo at hindi nila ganap na nasakop ang mga lalawigan. Dahil sa pag-atake sa Tamparan o Lanao, sa simula ng pananakop, isang matagumpay na ambush ng mga Mananao guerrilla ang naganap sa Tamparan, Lanao, which is 129 na sundalong Hapones ang ilahang napatay. So, bilang ganti is 26 pod kaadlaw nga sunod-sunod na binomba ng mga Hapones ang Tamparan at mga kalapit na lugar na naging isang malupit na parusa sa mamamayan. So, ito sa oral tradition in Sulu that describes the extreme suffering Sulu fighters. Tapikans, unit of guerrilla forces, they forced themselves to eat a bitter fruit as tapikan, from which they got their name and even wild boar. As pork is taboo in Islam, this justified their eating pork by saying that they had to do it or they would crave to death. Allah would surely understand. So, hindi madali hindi naging madali ang buhay ng gerilya. So, habang tila tagumpay ang kilusan ng mga gerilya is puno ito ng hirap, gutom at sakripisyo. So halos wala na silang makain at grabe yung sakripisyong ginawa nila. So, ang tagumpay ay hindi lamang bunga ng lakas, kundi ang matinding pagtitiis sa mga panganib at di makataong kalagayan. So, ang kyesa is bilang tala ng kasaysayan sa Sulu. Ang mga kyesa is oral traditions o kasaysayan na ipinapasa mula sa isang henerasyon sa susunod. Ang siyang naglalarawan ng matinding paghihirap ng mga mandirigmang tausog. Ang mga kyesa ay hindi lang alamat o kwento, kundi mga patunay ng tunay na karanasan ng mga tao sa digmaan. So, ang grupo ng Tipikans, isang unit ng guerrilla ay tinatawag na Tapikan. So, mula sa karanasan, palagi silang hinahabol ang mga Hapones, kaya napilitan silang tumakas sa mga panganib at masukal na gubat ng Tawi-Tawi. So, dahil sa matinding gutom at kawalan ng supply, kinakain nila ang lahat ng maaring makain. So, kabilang na ang bunga ng punong tapikan na which is mapait ni siya, and karni ng baboy damo or wild boar. Paglabag sa relihiyosong paniniwala dahil sa panganib sa pangangailangan. So sa Islam is bawal, 'di ba? Bawal man ang pagkain ng baboy. So pero nang dahil sa malubhang kagutuhan is napilitan silang kumain nito. So para lang mabuhay o makaligtas. So para maibsan ang kanilang konsensya is sinasabi nila na kung hindi namin ito kakainin, mamamatay kami. So, maiintindihan ito ng Allah. At yan lang po nagtatapos ang unang layunin at ipapatuloy ni Miss Julie Grace Donaire ang pangalawang layunin, which is what were the people's reaction to the Japanese occupation. Ngayon, dubako naman tayo sa ikalawang layunin. What were the people's reaction to Japanese occupation? So the initial reaction of people in Moreland on the day of Japanese invasion was a mixture of fear, surprise, and shock. In Sulu, nobody thought that the Japanese would actually come
to Hulu and occupy. The Japanese only meet a very weak resistance and fighting lasting only about 2 hours. They could not imagine that the war would reach their place, and on Christmas Eve, although predominantly Muslims, Sulu archipelago had Christians eagerly preparing for the traditional Christmas celebration. Ang unang reaksyon ng mga tao sa Moreland sa pagdating ng mga Hapones ay halo-halong takot, gulat at pagkabigla. Sa Sulu halimbawa, walang umaasang darating ang mga Hapones sa Hulu at sasakupin ito dahil na rin sa malayo ang lugar na ito. Sa katunayan, hindi nahirapan ng mga Hapon sa pagsakop sa Sulu at tumagal lamang ang labanan sa halos 2 oras na nagpapakita lamang ng kawalang handaan ng mga tao doon sa pagsakop ng mga Hapon. Kahit na may kamalayan sila sa mga pangyayari sa digmaan sa ibang bahagi ng Asya at ng bansa, hindi na inakala na direktang masasangkot sila rito lalo na't malayo sila sa sentro ng digmaan. Hindi nila maisip na aabot ang digmaan sa kanilang lugar at lalo na sa bisperas ng Pasko. Sa madaling salita, lubos silang hindi handa at labis na nagulat sa biglang pagsalakay ng mga Hapones, kaya ganun na lamang ang kanilang naramdaman nung sila'y biglang sakupin ng mga Hapones. There were more leaders who thought it was better to cooperate with Japanese that suffered the new colonizers' wrath and cruelty. But for many of those who cooperated with Japanese, it was to ease the suffering of their people. It was their own way of making the best out of a very bad situation. Sultan Ramain Alauya Alonto, who articulated his position in a letter to the American colonel who commanded the Mindanao guerrilla units. Tulad ng ibang Pilipino, naharap din ang mga Moro sa isyu ng pakikipagtulungan sa mga Hapon. May ilang leader na piniling makipagtulungan upang maiwasan ang kalupitan ng mga Hapon at mapagaan ang paghihirap ng kanilang mga nasasakupan. So sa pakikipagtulungan ay hindi palaging tanda ng kataksilan, kundi isa itong paraan ng pagliligtas at pagprotekta sa mga komunidad sa gitna ng mapanganib at mahirap na panahon. So halimbawa dito ay si Sultan Alauya Alonto ng Ramain. So ipinaliwanag niya ang kanyang mga dahilan sa isang liham sa isang Amerikanong opisyal ng gerilya dito sa Mindanao. So sa kanyang pananaw, ang pakikipag-ugnayan sa mga Hapon ay isang hakbang upang maiwasan ang mas matinding pagdurusa ng kanyang mga kabalaban. So sino nga ba si Sultan Alauya Alonto? Si Sultan Alauya Alonto ay isang leader na Moro na nakipagtulungan sa mga Hapon sa panahon ng kanilang nanakop. Ito ay taong 1942 hanggang 1945. Ngunit hindi bilang tunay na kakampi, kundi upang maprotektahan ang kanyang mga nasasakupan. So, bagamat siya nagbenta ng mga bigas sa mga Hapon, palihim naman siyang tumutulong sa mga gerilya sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon. Kaya naaga ng mga gerilya ang ilang supply ng Hapon. Hindi rin siya nagsalita laban sa Estados Unidos na kaalyado ng Pilipinas. Pumirma siya sa 1943 Constitution ng Hapon sinusuportahang pamahalaan bilang member ng Preparatory Commission for Philippine Independence, ngunit ay bahagi lamang ng kanyang diplomatikong paraan ng pamumuno sa panahon ng krisis. So ang pananak ng Hapon ay tumagal lamang ng 3 taon, kaya hindi ito nag-iwan ng malalim at pangmatagalang epekto sa bansa kumpara sa pananakop ng mga Espanyol na umabot ng 333 years at ang pananakop ng Amerikano na 47 years. So narito ang liham ni Sultan Alauya kay General Fort. So before the surrender, I assured the late General Fort all the cooperation that could possibly come from me. And even after the surrender, I wanted to carry on the fight with my people who had been faithful to me and loyal to our cause, and I have resolved them to stay with the forest, which I could possibly do even for years. But with Japanese threats to burn houses and harass my people, after a thorough and mature deliberation, I had no alternative except to surrender to protect life and property from lawlessness and cruelty of our enemy. As a senator-elect, it is my paramount duty and a sacred one above everything else to render my people's such service, which I have been executing day in and day out, that
fateful day of my surrender for the sake of the civilian population, especially women and children. So sa liham ni Sultan Alauya Alonto, ipinaliwanag dito na bago pa man siya sumuko sa mga Hapon, ay nangako na siya kay General Ford na makikipagtulungan siya sa mga gerilya at handa siyang magpatuloy sa pakikipaglaban sa kagubatan kahit pana't tumagal ng maraming taon. Ngunit nga dahil sa banta ng mga Hapon ay nasunugin ang mga bahay at pahirapan ang kanyang mga mamayan, ay napilitan siyang sumuko. So ito ay matapos ang maingat na pag-iisip. Ginawa niya ito hindi para sa kanyang sarili, kundi para iligtas ang buhay at ari-arian ng kanyang mga nasa sakupan, lalo ng mga kababaihan at mga bata. So, bilang isang senador-elect, tiningnan niya ang kanyang pagsuko bilang isang sakripisyo at tungkuling moral upang magpatuloy sa paglilingkod sa kanyang bayan sa gitna ng digmaan. So the above point view would also be shared by other moral leaders, Dato Ombra Amil Bangsa, Dato Sali Otatalum, and Dato Gulamo Rosal of Sulu, and Dato Sinsuat Balabaran, and Dato Minadang Piang of Cotabato were among the other moral leaders who thought it was in the best interest of their people to go along with Japanese policies. Ilang moral leaders tulad ni Dato Ombra Amil Bangsa, Dato Sali Otatalum, Dato Gulamo Rasul, Dato Sinsuat Balabaran, at Dato Minadang Piang naniniwala na mas makakabuti para sa kanilang mga tao ang makikipagtulungan sa Hapon. So, pinili nila ito upang protektahan ang kanilang mga nasasakupan at para na rin makaiwas sa mga paghihirap. So, sa katunayan, ang ilan sa mga leader nito ay nahalal pa rin sa mahalagang posisyon pagkatapos ng digmaan, na nagpapakita na tinanggap sila at nirerespeto pa rin ng kanilang mga nasasakupan. Si Dato Ombra Amil Bangsa ay isang prominent leader tausug sa Sulu. Naging delegate to the Philippine Legislature. Kilala sa kanyang petisyon ng 1924 na humihiling na isama ang Sulu sa North Borneo or Malaysia kaysa sa Pilipinas, bunga ng hindi pagsang-ayon sa pamahalaang kolonyal. So si Dato Gulamo Rasul ay isa sa mga unang Muslim educators sa Sulu. Naging division superintendent of school sa panahon ng mga Amerikano, aktibong lumahok sa mga reformang padikasyon para sa mga Muslim, at ama ni Senadora Santa Nina Rasul, unang babaeng Muslim na senador. Sunod ay si Dato Sali Otatalum. Siya ay isang lokal na tausug leaders na nakipag-ugnayan sa mga Amerikano taong early 90s. Si Dato Sinsuat Balabaran naman o Dato Balabaran Sinsuat ay isang prominenteng dato ng Maguindanao sa Cotabato. Naging delegate to the Philippine Assembly, isang pangunahing halimbawa ng Muslim elite na naging bahagi ng pamahalang kolonyal. So ang kanyang pamilya ay natiling aktibo sa politika ng Maguindanao at Cotabato. Panghuli ay si Dato Minandang Piang. Anak ni Dato Piang, isa sa pinakamakapangyarihang dato sa Cotabato ng early American period. Naging gobernador ng Cotabato noong panahon ng Commonwealth at isa sa unang Muslim na opisyal sa ilalim ng pamahalang sibil. After the Japanese saw that they could not succeed in their aim with sheer force, they appealed to the Moros as their brother Asians. The Japanese would not then resort to involving the younger generation of moral leaders in seminars and leadership training programs in the hope of re-educating and reorienting their predisposition and perspective along Asians or Japanese lines. So, ang pagbabago ng mga Hapones na supili ng mga Moro sa pamamagitan ng puwersa ay nagtulak sa kanila na lumipat sa isang mas banayad ngunit mapanilang na diskarte. Ang pagkuha ng kanilang suporta sa pamamagitan ng propaganda at pagmamanipula. Ang pagtawag sa mga Moro na mga kapatid na Asyano ay isang pamapaninlang na taktika upang makuha ang kanilang tiwala at simpatya. Ito ay isang paraan upang ipakita ang kanilang sarili hindi bilang mga mananakop kundi bilang mga kapantay at kaalyado sa isang pakikipagbaka laban sa mga kanluranin. Ang pagsali sa mga batang leader na Moro sa mga seminars at pagsasanay sa pamumuno ay isang mas sistematiko at mapaninlang na paraan upang maimpluwensya ng mga Moro. Ang mga programang ito ay hindi lamang naglalayong mapaunlad ang kanilang mga kakayahan sa pamumuno,
kundi higit sa lahat ay upang itanim sa kanilang isipan ang ideolohiyang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Ang layunin ay hindi lamang ang pagkuha ng suporta, kundi ang pagbabago ng kanilang pananaw at pag-uugali upang maging kaayon sa mga layunin ng Imperyong Hapones. Sa pamamagitan ng pag-aanya sa mga kabataan, inaasa ng Hapones na maiimpluwensyan lang kinabukasan sa pamumuno sa komunidad ng Moro at mapanatili ang kanilang impluwensya sa mahabang panahon. So if there is one thing that the Japanese achieved during their occupation of Moreland, it was that the guarded and enthusiastic obedience of Moros living in the occupied towns. Ibig sabihin, kahit sinubukan ng mga Hapones na makuha ang suporta ng mga Moro sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, hindi ito nagtagal. Hindi sapat ang panahon at resources nila para mapanatili ang mga kanilang mga programa. Kaya kahit na may ilang Moro ang sumusunod sa mga Hapones, ito ay dahil sa takot at hindi dahil sa tunay na suporta. Ang pagsunod na ito ay hindi matatag at madaling mawala. Sa madaling salita, ang mga Hapones ay hindi nagtagumpay sa pagmatagalang pagkuha ng loob at pagsuporta ng mga Moro. Ngayon, dumako naman tayo sa pangatlong layunin. What was the impact of Japanese occupation on Moreland and its people? Three years after the Japanese committed the first act of war in the Pacific, the Americans would drop the atomic bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki. Ultimately, this incident would lead to the complete surrender of Japan. So, nagpapayag ito na ng pagkasunod-sunod ng mga kasaysayang pangyayari noong ikalawang digmaang pandaigdigan or World War II. So, particular sa rehiyon ng Asia-Pasipiko. Tumutukoy sa pagsisimula ng digmaan sa Pasipiko noong Disyembre 7, 1941. So, nang inatake ng Japan ang Pearl Harbor sa Hawaii is kasunod nito, sinalakay din ng mga Hapones ang iba't ibang bansa sa Timog Silangang Asya, kabilang ang Pilipinas doon. So, sa loob ng 3 taon, pinahirapan ng mga Hapones ang maraming bansa sa rehiyon sa ilalim ng kanilang pananakop. Noong Agosto 6 at siyam, 1945, ibinagsak ng Estados Unidos ang 2 atomic bomb sa mga lungsod ng Hiroshima at Nagasaki. Layunin nitong pwersahin ang Japan na sumuko na at waksan ang digmaan sa Pasipiko. Malawak ang pinsalang dulot nito. Libo-libong sibilyan ang agad na namatay at marami ang mga namatay kalaunan dahil sa radiation. Dahil sa matinding epekto ng atomic bomb, napilitan ang Japan na sumuko ng walang kondisyon sa Estados Unidos noong Agosto 15, 1945. So, formal itong naisakatuparan noong Setyembre 2, 1945 sa isang seremonya sa barkong USS Missouri. So, ang pagsuko ng Japan ay nagtapos sa pananakop nito sa Pilipinas na tumagal mula 1942 hanggang 1945. Bumalik ang pamahalaang Amerikano at nagsimulang muling buuin ang bansa. Ang pagtatapos ng pananakop ng mga Hapones ay nagbukas ng panibagong yugto sa kasaysayan ng Pilipinas, ang paggamit ng kalayaan mula sa Amerikano noong 1946. Ang pagbagsak ng mga atomic bomb ay naging pangunahing dahilan ng pagsuko sa Japan. Nagbunga ito ng kalayaan ng Pilipinas mula sa kamay ng mga Hapones. Isa itong mahalagang bahagi ng kasaysayan na nagmarka sa pagtatapos ng digmaan sa Pasipiko at sa pananakop ng Japan sa Pilipinas. Next, for all the suffering it brought through the war years, the effect of the Japanese occupation appears on the surface today to have been ephemeral, perhaps even insignificant. Yet, in spite of its briefness, it nonetheless had, in fact, three long-lasting effects on Moro-Filipino relations, as Peter Growing says. Ang pananakop ng mga Hapones noong year 1942 to year 1945 ay nagdulot ng matinding pagdurusa sa mga Pilipino tulad ng gutom, karahasan, pang-aabuso at
pagsisira ng mga kabuhayan at pamayanan. Ito ang naranasan ng buong bansa kabilang na ang mga Moro sa Mindanao. Sa unang tingin, maaring isipin na walang malalim na epekto ang 3 taong pananakop ng mga Hapones dahil mabilis din itong natapos at muling naibalik ang pamahalaang Amerikano pagkatapos ng digmaan. Ngunit sa mas malalim na pagsusuri, may mga hindi agarang nakitang epekto lalo na sa ugnayan ng mga etnolinguistikong grupo sa bansa. Yet, in spite of its briefness, narito ang 3 pangmatagalang epekto ng pananakop ng Hapon sa relasyon ng mga Moro at Kristiyanong Pilipino. Una, mas matinding paghihiwalay ng mga Moro sa pambansang layunin. Sa panahon ng digmaan, maraming Moro ang hindi aktibong nakibahagi sa pakikibaka ng mga Kristiyanong gerilya laban sa mga Hapones, o minsan ay may sarili silang pakikibaka. Ito ay lalong nagpalalim sa kanilang pakiramdam na pagkakahiwalay sa tinatawag na Pilipinas o Bansang Pilipino, na noon pa man ay sentralisado na sa Luzon at Visayas. Ang kawalan ng tunay na pagkakaisa noong panahon ng digmaan ay naging sanhi ng higit pang paglalayo sa pagitan ng mga Moro at mga Kristiyanong Pilipino. Pangalawa, paglitaw ng mga bagong pagkakalinlangan at liderato sa hanay ng mga Moro. Dahil sa kaguluhan ng digmaan, lumitaw ang mga bagong leader Moro na hindi galing sa mga tradisyonal na pamilya ng dato. Ang iba sa kanila ay nagmula sa mga gerilyang grupo sa mga sektor na dati ay walang kapangyarihan. Ito ay nagbunga ng bagong dinamika sa politika sa Mindanao at nagbukas ng landas sa mga panibagong kilusan para sa autonomiya o paghihiwalay mula sa Pilipinas sa mga sumusunod na dekada. Ang pangatlo naman ay ang pagkakaroon ng mas malalim na hinala at alitan sa pagitan ng mga grupo. Ang digmaan ay nagtulak sa mga alyansa, pagtataksil at karahasang may bahid ng etniko o rehiyon. Sa ilang lugar sa Mindanao, may mga kaso ng karahasan sa pagitan ng mga Kristiyano at Moro. Sa minsan, pinatindi na pa ng mga Hapones sa pamamagitan ng divide and rule tactic. Ang mga alitang ito ay nag-iwan ng sugat sa kolektibong alaala ng mga mamamayan sa pagpatuloy sa mga sigalot sa mga sumusunod na dekada, kabilang na ang mga armadong labanan sa Mindanao. At yun lang ang 3 epekto na naidulot ng Japanese War or ng Japanese occupation. So, first Japanese occupation wielded Muslim-Christian alliances which continued after the war. Many Muslims found satisfaction in fighting side by side with Christians against common invader and so participating in the defense of the Philippines. In that mood, President Sergio Osmeña, who had succeeded to the presidency of the Commonwealth government when Manuel Quezon died in 1944, appointed Muslim guerrilla leaders to political office after liberation. Dato Salipada Pindaton was appointed governor of Cotabato, and Dato Manalao Mindanao was replaced on the executive committee of the Philippines Veterans Legion in Manila. Ang pananakop ng mga Hapones ay nagsilbing pampag-isa para sa mga Muslim at Kristiyano sa Pilipinas. Bagamat may matagal na tensyon sa pagitan ng dalawang grupo, ang pananakop ay nagbigay ng iisang layunin, ang ipinagtanggol ang bayan laban sa isang dayuhang mananakop. Dahil dito, maraming Muslim at Kristiyano ang nagkaisa sa labanan. Nagtulungan at nagsama sa iisang hanay ng mga gerilya o kilusang panglaban.
So, ipinakita dito na maraming Muslim ang nakadarama ng karangalan sa pagkikipaglaban kasama ang mga Kristiyanong Pilipino at hindi walay sa kanila. Ito ay mahalaga dahil sa mga nakaraang siglo, madalas na naisasantabi o nakahiwalay ang mga Moro sa pambansang kilusan. So, sa panahon ng digmaan, nagkaroon sila ng pagkakataon na ipakita ang kanilang pagmamahal sa bayan at pagkikibahagi sa pambansang adhikain. So, and dahil dito, lumakas ang pakikiramdam ng mga Muslim na sila ay bahagi sa Pilipinas. So, di ba, kay before ay is nang dili nila feel or dili sila wala na dili nila na ang dili nila feel nga bahagi sila or nang kuno nang na bahagi sila sa history or sa Pilipinas. So, sa pagsama sa pagkikibaka laban sa Hapon, sila ay naging aktibong kalahok sa pagtatanggol sa kalayaan ng bansa. So, matapos ang digmaan, kinilala ng pamahalaan ang naging papel ng mga Muslim sa laban. Si Pangulong Sergio Osmeña na humalili kay Manuel Quezon matapos itong pumanaw noong 1944 ay nagtalaga ng mga leader Moro sa mahahalagang posisyon sa pamahalaan bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon. So halimbawa dito is si Dato Salipada Pindaton, isang kilalang leader na Muslim at gerilya ay itinalagang gobernador ng Cotabato. So isa sa pinakamalaking lalawigan sa Mindanao, ipinakita nito ang tiwala ng pamahalaan sa kanyang pamumuno. Then ang ikaduha nga halimbawa is si Dato Manalaw Mindanao. So, itinalaga siya bilang isang executive committee ng Pilipinas Veteran Region sa Manila. So, na isang makasaysayang samahan para sa mga veterano ng digmaan. So, ipinakita nito na kinilala ang mga Muslim hindi dahil sa lokal kundi maging sa pambansang antas. Then next, the 1946 National Election Fund Moro leaders running successfully for both houses of Congress under the aegis of the two major political parties. So the Nationalista and the Liberal, Pindaton won a seat in the Senate, and Mindalano of Lanao, Dato Gumbay Piang of Cotabato, and Dato Ombra Amil Bangsa of Sulu won seats in the House of Representatives. Soon thereafter, President Manuel Rojas appointed 3 Muslim Filipino governors of the Moraland provinces. This participation of Moros is in government at the national and provincial levels, together with the spirited involvement in partisan politics, soon brought important economic benefits to Moraland through not equity with the nation's economy. So, pagkatapos ng digmaan at ng pagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Amerika noong Hulyo 4, 1946, ginanap ang unang pambansang halalan ng isang malayang bansa. So, sa halalang ito is maraming mga Muslim o Moro na leader ang tumakbo at nanalo sa Kongreso. So, parehong sa Senado at sa House of Representatives. Then, ang mahalagang punto dito ay yung nakasama na ng mga Moro nakasama na ang mga Moro sa mga pangunahing partidong pampolitika ng bansa, ang Nationalista at Liberal Party. Ibig sabihin is hindi na sila nakahiwalay sa pambansang politika kundi aktibong kalahok na. So kabilang na sila. So bukod sa mga halal na opisyal, nag-appoint din si Pangulong Manuel Rojas ng mga Muslim bilang gobernador sa mga lalawigang Moro. Ipinakita nito ang pagtitiwala ng pambansang pamahalaan sa kakayahan ng mga leader na Moro na mamuno hindi lamang sa Kongreso kundi sa kanilang sariling rehiyon. Ang aktibong pakikilahok ng mga Moro sa pamahalaan is mula lokal o probinsya nila is hanggang pambansang antas ay nagdulot ng positibong epekto na dati is hindi gaanon hindi na naranasan ng mga Moro noong panahon ng kolonyalismo. Ang mga Moro ay naging mas aktibo sa partisanong
politika, nangangahulugang sila ay hindi lamang kasali sa gobyerno, kundi lumalahok na rin sila sa debate, panukala at labanan sa pagitan ng mga partido. So nagkaroon sila ng tinig at kapangyarihan upang ipaglaban ang interes ng Mindanao at mga Muslim. So dahil dito, sa kanilang presensya at impluensya sa gobyerno, unti-unti ring dumating ang mga proyekto, serbisyo at pundo sa mga lalawigan ng Moro, mga bagay na bihira noong una. Then, gayon man, may pag-unlad, hindi pa rin naging patas ang hatian sa pangbansang ekonomiya. So, ang rehiyon ng Moroland ay nanatiling mas mahirap kumpara sa Luzon at Visayas. Kahit may benepisyo, is hindi pa rin ito sapat upang matumbasan ang antas ng kaunlaran sa ibang bahagi ng bansa. Then, ang susunod ay ipagpapatuloy ni Miss Judy Grace Donaire. So, ipagpatuloy natin. Second, the war damage reparations, payment, and the back pay awards to many Moros officially recognized as former guerrillas resulted in a significant increase of money wealth in Moroland. This in turn helped finance a resurgence of Islam in post-war Moroland as more money was available to fund increasingly numbers of pilgrims on the Hajj, build mosques and madrasas, and support large public religious ceremonies and other prestigious events. Pagkatapos ng digmaan, nagbigay ang pamahalaan ng mga bayad, danyos o reparation at back pay. Ito ay kabayarang sweldo para sa serbisyo noong digmaan sa mga nakilalang gerilya na lumaban sa mga Hapones. Maraming Moro ang kinilalang gerilya, kaya sila ay nakatanggap ng mga pondo mula sa pamahalaan bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon sa paglaban. Dahil dito, dumami ang pera o yaman ng mga komunidad ng mga Moro sa Mindanao, particularly sa mga pamilyang direktang tumatanggap ng bayad. Ang pera ay hindi lamang ginasto sa personal na pangangailangan, kundi ginamit din para sa mga gawaing panrelihiyon at panlipunan. Ang pagkakaroon ng yaman ay nagbigay daan sa muling pag-usbong o pagsigla ng Islam pagkatapos ng digmaan. So, ang relihiyon ay naging sentro muli ng pagkakakilanlan at pamumuhay ng mga Moro, kaya dahil kaya na nilang pondohan ang magawaing panrelihiyon. Ang mabayad danyos at payback na ibinigay sa mga gerilyang Moro pagkatapos ng digmaan ay nagpataas ng antas ng kabuhayan sa mga komunidad ng Moroland. Ang yaman nito ay ginamit upang muling paigtingin ang relihiyong Islam sa rehiyon sa pamamagitan ng Hajj, pagpapatayo ng mga moske at madrasa at pagsasagawa ng malalaking relihiyosong aktibidad. Sa ganitong paraan, naging mas matatag at lantad ang kulturang Islamiko sa Mindanao pagkatapos ng digmaan. However, the greater circulation of cash prompted more interest in salaried positions and raised more aspirations and expectations for goods and services otherwise not produced or made available in the traditional barter economy. On the other hand, however, these two factors, resurgent Islam and the shifting basis of more economy from barter to cash, helped to fuel post-World War II more dissatisfaction with their place in the Philippine Republic. Surgent Islam served to reaffirm their moral selfhood and sense of nationality vis-a-vis the Christian majority population, making them more sensitive of their subordinate status. So, dahil mas maraming pera ang umiikot sa komunidad ng mga Moro pagkatapos ng digmaan, ito ay mula sa mga reparation at payback, nagsimula silang magdanais ng mga bagong uri ng trabaho, lalo na yaong may regular na sahod o salaried position tulad ng guro, kawani ng gobyerno o opisyal sa pamahalaan. Lumawak din ang kalang pananaw at pangarap pagdating sa mga produkto at serbisyo. Dati ay hindi abot kaya sa traditional na barter economy kung saan kalakal ang palitan, hindi pera. So, nais nila ng edukasyon, serbisyong medikal at modernong kagamitan. Bagay na madalas ay abot kamay ng mga Kristiyanong Pilipino sa Luzon at Visayas. Bagamat nagkaroon ng pag-unlad, lumitaw din ang hindi pagkakasiya ng mga Moro sa kanilang kalagayan sa loob ng Republikang Pilipino. So, meron tayong dalawang pangunahing dahilan. Una, ang resurgent Islam. They affirm their moral selfhood and sense of nationality vis-a-vis the Christian majority population.
Ang muling pagsilang ng Islam ay nagpalalim sa pagkakakilanlan ng mga Moro bilang hiwalay sa Kristiyanong populasyon. Nakita nila na sila ay may sariling kultura, relihiyon at kasaysayan na madalas hindi kinikilala ng pambansang pamahalaan na dominado ng Kristiyano. Dahil dito, naging mas malinaw sa kanila ang pagiging minorya at ang kanilang mababang katayuan sa politika at lipunan. So, mas naging sensitibo sila sa diskriminasyon, kawalan ng representasyon, at kakulangan ng serbisyo mula sa gobyerno. So, pangalawa dito ang shift to cash economy. They had less cash capability and that they were second-class citizens economically. So, habang lumilipat ang mga Moro sa ekonomiyang nakabatay sa salapi, naramdaman nila ang matinding kakulangan ng yaman kumpara sa mga Kristiyanong Pilipino. So, sa bagong sistemang ito, nahuli ng mga maraming Moro dahil wala silang sapat na kapital, edukasyon, at koneksyon upang makipagsabayan sa mga nasa Luzon at Visayas. So, napagtanto nilang kahit sila ay naninirahan sa Mindanao, sarili ng lupain at hanan, hindi sila nabibigyan ng makatarungang bahagi sa yaman at oportunidad ng kanilang rehiyon, lalo na sa agrikultura, pagmimina at komersyo. Ang dalawang pangunahing pagbabagong ito, ang paglakas muli ng Islam at ang pagpasok ng salapi sa ekonomiya ng mga Moro ay hindi lamang nagbigay ng pag-asa, nagbukas rin ng mas malalim na kamalayan sa kawalan ng katarungan sa lipunan. So, ang Islam ay hindi naging salamin ng kanilang kolektibong pagkakakilanlan bilang ibang uri ng Pilipino, hindi